Pneumatolohiya, ang buo, malinaw at malalim na pagpapaliwanag. Ano ang tunay na kahulugan ng pneumatolohiya? Ang pneumatolohiya ay ang pampitong bahagi ng systematic theology. Ito ang sistematiko, malalim at tumpak na pag-aral tungkol sa banal na espiritu, kung sino siya, ano ang kanyang kalikasan, at kung ano ang kanyang ginagawa. Galing ito sa salitang Griego, pneuma, hangin, hininga, espiritu, logos, pag-aral, salita, aral. Pinakamahalagang katotohanan mula sa simula. Ang banal na espiritu ay hindi lang basta puwersa, kuryente o kapangyarihan na galing sa Diyos. Siya ay tunay na persona at ganap na Diyos, ang ikatlong persona ng banal na Trinidad, kapantay ng Ama at ng Anak magpakailanman. Ang kanyang gawain, ipinapatupad niya sa atin ang kaligtasang tinapos na ni Kristo. Siya ang naririto sa atin ngayon kapag hindi na nakikita si Jesus ng pisikal. Ang dalawang pangunahing bahagi ng pneumatolohiya. Nahahati ito ng malinaw sa isa, kung sino siya, ang pagkatao at pagka-Diyos ng banal na espiritu pangalawa. Kung ano ang ginagawa niya, ang kanyang gawain sa mundo, sa kaligtasan, sa mananampalataya, at sa simbahan. Ituturo ko ang bawat isa ng detalyado at malalim. Ang pagkakakilan ng banal na espiritu, kung sino. Talaga siya ay ganap na Diyos at tunay na persona. Siya ay persona, hindi bagay o lakas. Mayroon siya ng lahat ng katangian ng pagkatao. May ISIP, nakakaalam, nakakaunawa, nagpaplano. May damdamin, nakalulungkot at nagmamahal. May kalooban, nakalulungkot at nagmamahal. Nagsasalita at kumakilos. Hindi lang nagpapadala ng senyales, siya ay nakikipag-ugnayan, kaya hindi siya dapat tawaging ito. Siya ay siya, isang buhay na persona. Siya ay ganap na DIYOS, kapantay ng Ama at Anak. Malinaw na sinabi sa Biblia, kapag nagsasalita tungkol sa Espiritu Santo, ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos. Kasama siya sa utos ng pagsamba at pagtanggap. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng AMA at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iisang antas, iisang pangalan, iisang Diyos. Mayroon siya ang lahat ng katangian ng Diyos. Naririto sa lahat ng dako. Alam ang lahat. Walang hanggan. Lumikha ng lahat. Ang kanyang lugar sa Trinidad. Galing sa Ama at kasama ng Anak. Hindi siya mas mababa, hindi siya nilikha. Iisang kalikasan, iisang kapangyarihan, iisang kaluwalhatian. Ang kanyang tungkulin ay huwag igalang ang sarili, kundi ituro, ipakita, at iangat si Jesus Kristo. Ang gawain ang banal na espiritu. Ano ang ginagawa niya? Mula pa sa simula hanggang sa ngayon, ang espiritu ang aktibong kamay at kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. 1. Sa lumikha at salita ng Diyos. Sa paglikha, nandoon siya sa ibabaw ng tubig, nagbibigay ng anyo, buhay, at ayos sa ginagawa ng Diyos. Sa Biblia, siya ang nagpakilos sa mga manunulat, kaya ang Biblia ay salita ng Diyos. Siya ang may akda sa likod ng mga manunulat na tao. 2. Sa plano ng kaligtasan at kay Kristo. Paghahanda, gumawa at naghanda kay Maria para ipanganak si Jesus. Siya ang nagbigay buhay sa pagkakatawang tao ng tagapagligtas. Pagtulong kay Jesus, binigyan siya ng kapangyarihan, pinahiran, tinulungan sa kanyang pagtuturo at pagtitiis, at siya rin ang nagpalakas upang mabuhay muli mula sa kamatayan. 3. Sa tao at sa kaligtasan, ang pinakamahalagang gawain ngayon. Dahil tayo ay espiritual na patay, hindi tayo makakahanap o makakapaglapit sa Diyos ng kusa. Kaya ang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng hakbang papunta sa atin. 1. Nagpapatunay, naghahatid ng kamalayan. Ipinaparamdam niya sa tao ang kasalanan, kung ano ang katwiran, at ang darating na paghuhukom, para magising ang konsensya at maghanap ng lunas. Pangalawa, muling pagsisilang, pagbubuhay. Tayo ay patay, kaya siya ang nagbibigay ng bagong puso at bagong buhay espiritual. Tinatawag itong regeneration. Walang tao ang makakagawa nito sa sarili niya. Pangatlo, naninirahan sa loob natin. Kapag tinanggap mo si Jesus, ang Espiritu ay pumapasok at naninirahan sa iyong puso,
Bilang tanda na ikaw ay pag-aari na ng Diyos, ito ang selyo at garantiya ng kaligtasan hanggang sa dulo. Ikaapat, nagtuturo, nagpapatnubay, nagpapalakas, binubuksan niya ang isip para maintindihan ang Biblia, tinuturo ang katotohanan, ipinapakita ang dapat gawin, at nagbibigay lakas kapag mahina tayo. Panglima, pagpapabanal. Binabago niya tayo araw-araw. Inaalis ang kasamaan at pinalalago ang bungga ng Espiritu sa ating buhay. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kabaitan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. 4. Sa simbahan at paglilingkod. Pinagbubuklod tayo kay Kristo at sa isa't isa. Ginagawa tayong bahagi ng katawan ni Kristo. Ang simbahan, nagbibigay ng kaloob. Binibigyan niya ang bawat mananampalataya ng mga espesyal na kakayahan o kaloob na espiritual. Hindi para magpasikat, kundi para tumulong, maglingkod, at palakasin ang pananampalataya ng iba at maipahayag ang salita ng Diyos ayon sa kanyang sariling pagpapasiya. Maling pananaw na dapat iwasan. Isa, ang Espiritu Santo ay lakas, liwanag, o enerhiya lang, hindi tunay na tao o Diyos. Mali, tinatanggihan nito ang Trinidad at ang tunay na kaligtasan pangalawa. Mas mababa ang Espiritu kaysa kay Ama at kay Anak. Mali, sila ay pantay-pantay at iisang Diyos. Pangatlo, dapat sambahin ang Espiritu ng hiwalay at mas mataas kaysa kay Jesus. Mali, ang layunin ng Espiritu ay palaging ituro at iangat si Jesus, hindi ang kanyang sarili apat. Lahat ng tao ay may Espiritu na, hindi mo na kailangang tumanggap kay Kristo. Mali, ang Espiritu ay naninirahan lamang sa mga nagtitiwala kay Jesus, buod ang pneumatolohiya. Ang banal na Espiritu ay ang ikatlong persona ng Trinidad, ganap na Diyos, kapantay ng Ama at ng Anak. Hindi lakas lang kundi may sariling isip, damdamin at kalooban. Siya ang kumikilos sa paglikha, nagbigay ng salita ng Diyos, naghanda sa pagdating ni Jesus. At ngayon, ang nagpapatunay sa atin tungkol sa kasalanan, nagbibigay ng bagong buhay, naninirahan sa loob ng mga mananampalataya, nagtuturo, nagbabago sa ating ugali, at nagbibigay ng kakayahan para maglingkod, upang kilalanin at maging katulad tayo ni Hesukristo. Malinaw ba ito sa iyo? Mayroon ka bang gustong itanong o ipaliwanag ko pa ng mas malalim? Kapag handa ka na, susunod naman ang tungkol sa simbahan, Eklesiolohiya.